So once again, I'm Coach Fernan. And itong training na to, pag natutunan mo to, no, advance ka sa iba, no? Advance ka sa ibang networker. Kasi maraming networker, hindi alam kung ano yung mga dapat nilang iwasan. Kaya sila hindi nagsasucceed kahit ano ang salihan nila. So tonight, ituturo po sa inyo ni Coach Fernan yung 8 deadly pitfalls in network marketing, no? When you join in any MLM company, pag itong 8 na to ay hindi mo naiwasan at hindi mo alam, no? Hindi mo napapansin, ito pala yung mga dahilan kung bakit ka hindi nagsasucceed sa ganitong negosyo. Okay? So simulan natin. Ano yung 8 deadly pitfalls in network marketing? Alright? So below is a list of 8 deadly pitfalls or mistake in network marketing. And most likely, you should avoid these pitfalls in order to succeed in your network marketing business. Yung palang malaman mo kung ano yung dapat mong i-avoid, advantage na sa'yo yun, no? Ang laki na ng chance mo na maging successful. Okay, number 1. Okay? Umpisa na natin. Ang mga tao po na hindi po nagsasucceed sa ganitong negosyo, ito yung mga tao na they don't take the business seriously. Sasali sila, pagbibigyan lang yung taong nag-invite sa kanila pero hindi nila talaga seseryosohin. Pag nakabawi na sila, ayaw, okay lang, kahit di na siya kumita, bawi na eh. So you may not be aware of it, but most networkers don't take the business seriously because they spend a little amount capital just to get started. So when things get tough, they simply stop and ignore the business and think that the capital they have spent can be earned again anyway. Makinig po kayo, ha? Marami pong sumasali sa ganitong negosyo. Sabi mo na, dito sa Live Good, pwede rin, di ba? Sasali, sa una, excited, gigil, no? Tapos unti-unti, humuhupa yung excitement. Bakit? Number 1, ang liit ng entry fee, eh. Dahil sa sobrang liit ng entry fee at sa sobrang daling makabawi, madaling mag-give up. Madaling umayaw, no? Bawi na ako eh. Wala namang nawala sa akin eh. Yung $49.95 o 2,800 membership na yan, no? Pag tinignan nyo yan, 2,800, madali kang aayaw dito. Alam mong gawin mo sa 2,800? Why not na gawin mong 28 million ang tingin mo sa capital mo rito? Sa tingin mo, gigive up ka kagad? Hindi. Ang mga negosyante po, pag nag-invest siya ng pera, no, sa isang negosyo, naka-mindset yan, 5 taon. 3 taon, 5 taon. Prepared yan na per year, wala pang income yan. Nagtatanim pa yan. Nagpapalakas pa yan. Nagpapakilala pa yan. Naka-mindset yan na ganun. Ganun ang mga negosyante, ganoon mag-isip. Pag talagang 3 years na, 5 years, wala na talaga nangyayari, ayan. Doon nila isasara yan, pero magtatayo uli ng ibang ibang negosyo. Pero usually, ang isang negosyante, no, naka-mindset po yan, 3 years, 5 years, lalaban yan sa negosyo niya. Sa MLM, dahil sa liit ng puhunan, lalo na dito sa Live Good, sobrang liit ng puhunan, $49.95. Ang dali pong umayaw, ang dali pong gumive up. Unless nakikita mo kung ano yung naghihintay sa'yo rito. So ang totoong reason po kung bakit merong mabilis at yumayaman sa negosyo, yan po yung mga seryoso. Sineryoso talaga yung negosyo. Ano ba yung mga nagsiseryoso sa business? Yun yung
attend ng attend, gustong matuto, inaaral niya talaga yung negosyo niya. Hindi siya papayag na walang nangyayari. Every week, every month, hindi yan papayag. Ang goal lagi niyan, mag-top, no? Ang goal lagi niyan, may good result. Yan yung mga seryoso. Inaalam niya ang bawat detalye ng negosyo niya. Oh, ganun din sa traditional business. Kung talagang seryoso ka, aaralin mo lahat bago mo simulan yung negosyo mo. So hindi lang tayo aware, no? Makinig po kayo, ha? Hindi lang tayo aware. The reason kung bakit mas marami ang di nagsasucceed sa ganitong business, mababaw ang pagsali. They are not serious. Meron dyan, pinagbigyan ka lang. Kaya kahit anong pilit mo, hindi mo hindi mo siya mapilit. Mag-attend, mag-aaralin. Di ba? May mga ganun eh. Parang okay lang kung di ako mag-succeed dyan. Basta napagbigyan kita. So hindi nila talaga siniseryoso yung business. Yun ang totoong reason. Okay? So guys, seryosohin nyo to. Lalo na itong Live Good. Pag sineryoso nyo ang Live Good, siseryosohin din kayo ng Live Good. Hindi maliit na pera ang pinag-uusapan natin dito. Pangarap ang pinag-uusapan natin dito. At bilang patunay, narinig nyo naman yung dalawang nag-share sa atin. Di ba? Isang hindi nagseryoso, kumita pa rin. Paano pa yung nagseryoso sa negosyo na to? Pero yung hindi nagseryoso, nadinig nyo naman sa kanya. Nagre-recruit na ngayon. Yun ang sinasabi ko. Mapatunayan lang na talagang kikita ka dito even without enrolling. Nako. So kayong lahat, no, mga kapatid na nakikinig dito, seryosohin nyo to kasi hindi biro ang naghihintay sa inyo rito. Huwag kayong mabiktima kagaya ng mga ibang tao, nasasali lang tapos mawawala. Parang wala lang, no? Hindi ko maintindihan yung iba, yung mga biglang hindi na magbabayad ng subscription. I don't know kung ano yung nakita niya. Ba't siya sumali? Para sa akin, wala siya nakita eh. Kasi kung talagang nakita niya yung nakita ko, nakita ni Kuya Harold, nakita ng mga leaders na nandito, hindi ka give up rito eh. Paglalaban mo talaga eh. Yung nagsasabi wala siyang pera, hindi totoo yun. Ang daling gawa ng 560 pesos every month kung talagang gusto mo. O bakit yung talagang may pera, gumigiba pa rin kung talagang yun ang dahilan. Kung ang dahilan yung 560 pesos. Bakit yung may pera, gumigiba pa rin. Merong ganun, di ba? Hindi niya talaga nakita kung ano meron dito, kaya hindi siya nagseryoso. So, sino yung nagsiseryoso sa ganitong negosyo? Yung may nakita na future dito. Yung mga umayaw, yung mga mabilis mag-give up, yan yung mga may duda. At yan yung number 2. Ito yung second deadly pitfalls, no? Kung bakit may mga hindi nagsasucceed because of doubt. Punong-puno ng doubt. Nag-join na, nag-member na, nagbayad na, uma-attend na nga pero ang dami niya pa rin doubt. Una, duda sa sarili. Duda sa nag-invite. Duda sa downline. Duda sa kumpanya. Ang daming duda. Parang punong-puno ng duda, no? Iyan yung mga hindi nagsasucceed sa ganitong negosyo. Lagi siyang may what if. Okay lang naman ang what if kung papunta sa positive. Pero ang what if niya laging papunta sa negative. Kasi dalawa naman lagi yan eh. Ang coin, head and tail lang yan eh, di ba? O halimbawa, tinos ko yung coin. Alam niyo yung toss coin? Tinos kong ganun. Hulaan mo, head or tail. Sabi mo head, lumabas tail. Mali ka. Itos kuli yung coin. Hulaan mo, head or tail. Sabi mo naman tail, pero lumabas head. Tinos kuli yung coin. Hula mo head, tail na naman lumabas. Tinos kuli yung coin.
Hula mo head, tail na naman ang lumabas. Huwag kang titigil. Yung point na yan, mag-head at mag-head yan. Most network marketers doubt their capability to succeed in the business. Sila mismo, ayaw nilang paniwalaan yung sarili nila na kaya nila ang negosyo na to. Lalo na tong Live Good. Ang gaan na nga narinig natin kanina, di ba? Kay Kuya Harold, no? Ang gaan ng negosyo, ang gaan trabahuhin ito eh. Pero mas lamang pa rin sa'yo magduda. So when you start doubting yourself, you are also beginning to stop taking action. Yun ang kasunod nun. Mapaparalyze ka. Then you won't be able to accomplish anything. Kasi nagduda ka na eh. Hindi ka na mag-i-invite. Naku, baka nga scam to. Ayoko mag-i-invite. Doubt. Naku, tagal dumating ng product. Parang hindi naman totoo. Doubt. Ba't ganun? Puro zero pa rin yung earnings ko weekly. Wala namang invite. Doubt. Babayad na naman ako, 565 pesos monthly. Eh wala pa nga akong kinikita. Doubt. Ba't ang sabi may spillover? Ba't hanggang ngayon wala pa rin ako natatanggap na spillover? 2 months na. Doubt. Pag hindi mo talaga naintindihan yung negosyo, ang hahanapin mo, puro yung mga pagdududahan mo. At yung pagdududa na yon na nangyayari sa'yo, eh kagagawan mo rin. Kaya ka walang tao, di ka nagre-recruit, naghihintay ka lang ng spillover. Nagigets niyo po? Kaya ka nagdududa kasi hindi mo inaral yung negosyo mo. So yan yung mga biktima no, ng duda. Kaya hindi nagsasucceed. Kahit ano pa ang salihan mo na MLM company, lagi kang may hahanapin, lagi kang makakita ng pagdududahan mo, tapos aayaw ka na. So, ang kasunod ng doubt, no action. Ang kasunod ng no action, no result. Kabaligtaran, if you want result, yung duda mo, alisin mo. TRY, mag-try ka. Pataasin mo yung belief mo. How? Aralin mo yung negosyo. Correct? So most people won't believe in you if you start doubting yourself. Sino maniniwala sa'yo? Eh kung ikaw mismo nagdududa. Nararamdaman yan ng kausap mo eh. Kung ikaw 100% believer ng kumpanya na sineshare mo. Nararamdaman yan ng kausap mo. Pero kung ikaw mismo may doubt ka sa heart mo, sa sarili mo, sa pag-share ng negosyo na to, nararamdaman yan ng kausap mo. Kaya ang tao hindi magjo-join, hindi talaga sasali sa'yo. So therefore, to eliminate doubt, you should start training yourself in the business. Yun ang tama na dapat mong gawin. Dapat aralin mo. Dapat nga bago ka palang sumali, inaral mo na eh. Ganun dapat eh. Sold ka na. Sa marketing plan, sa products. Kung meron ka mang ilan pang tanong, iilan na lang yun. Yung mga to follow na lang na yung mga ganon. Di ba? So you should start training yourself in the business. Ikaw mismo dapat alam mo yung business mo, yung negosyo mo. Inaaral mo talaga dapat to. How? Attend training session kagaya ngayon. Pag may pa-training yung apply mo, mag-attend ka, huwag kang magdahilan. Attend. Kailangan eh. Read books, go over your company's materials, i-research mo, mag-Google ka, mag-YouTube ka, makinig ka sa mga iba't ibang presenter, tataas yung belief mo. Kasi minsan yung doubt mo at yung question mo nandun na eh. Nasa website mo na, nasa back office mo na, kaya lang hindi mo siya ino-open. Ibig sabihin, hindi mo inaaral yung negosyo mo.
So, nangyayari, puro ka doubt, puro ka duda. Upline, bakit di ko makita yung sa genealogy yung tao ko, may in-enroll ako? Di ba? E anong araw ba ngayon? Merkules. Kailan nag-join? Kanina. Sa Friday mo pa makikita. 4 p.m. Nagigets mo na? Di ba? Dahil hindi mo inaral, ba't ganun nag-enroll ako? Wala. Nag-iisa lang, pangalan ko lang nandoon sa my team. Pinapasukan ka na ng duda ngayon. May in-enroll akong 5, di ko makita. Hindi mo alam sa Friday pa pala yun, 4 p.m. Doon mo pala makikita. Pero pinasukan ka na ng doubt. Tinext mo yung upline mo. Ayaw sumagot. Delayed. Ang tagal. Yung pala nagpe-present. Ikaw naman, inip na inip ka. Upline, ba't ayaw mo sumagot? Tapos nagsasalita ka na ng di mga tama sa text mo sa message mo. Wala mang tono yon pero kung ano-ano na mga tinetext mo ngayon. Nabasa ngayon ng upline mo, naaburido naman ngayon yung upline mo. Nakapagsalita ngayon ng di maganda sa text lang din na wala naman tono. Minasama mo, wala na. Yung opportunity lumipad sa'yo. Nagtampo ka na nagalit ka na Pero nagsimula lang yon. Sorry sa word. Sa katamaran mo na aralin yung negosyo. Hindi mo man lang binuksan yung back office mo Sa'yo nga yan Kaya nga may username, password ka So you should start training yourself in the business. Aralin mo everything. So paano mo sasagutin yung mga tanong ng mga downlines mo kung di mo inaral yung negosyo mo? Magbabato ng tanong sa'yo, yung recruit mo. Ibabato mo din sa apply mo. Di ba? Why not na you try alamin yung sagot bago mo ibato sa upline mo? At ang sagot nandyan lang pala sa back office mo, sa website mo. So aral din paminsan-minsan. So ang mga hindi nagtatagumpay sa ganitong business, yung hindi nag-aaral. Number 3, they don't invest time educating themselves. Connected dyan sa number 2. Pitfall number 2. Educating yourself is a way to decrease doubt and increase confidence. Pag marami kang alam, yung confidence mo tumataas. Yung doubt mo nagdi-decrease. Nawawala. So the more you educate yourself, the more you can educate your network and build a strong pool of downline. Kaya ang knowledge, pag mataas, ang organization na mabibuild mo malaki. Mataas din. Yung income mo, malaki din, mataas din. Pero kapag ang knowledge mo, mababa, ang organization na mabibuild mo, maliit lang din. Pwede ka makachamba, pero one day mawawala din yan. Kasi di mo alam i-handle Kulang ka sa kaalaman Yung income mo, maliit lang din. Invest time. Aralin nyo yung negosyo talaga. Kaya kayong lahat na nakikinig dito, na nagtiyaga pa, na mag-stay. Minsan lang naman tayo mag-training every Monday. Bigyan nyo ng oras talaga. Seryosohin nyo, lalo na ngayon, kakaiba tong Live Good na to. Bawat detalye ng negosyo na to, aralin mo. Kung gusto mo talagang tumaas yung confidence mo, tsaka belief mo dito sa kumpanya na to. At ma-eliminate yung mga doubt na natitira pa sa'yo. Ito, message ko to sa mga may doubt. Ang katumbas lang ng duda mo ay isang pag-aaral. Aralin mo yung best.